Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Oras na para alamin natin ang latest sa panahon, kapaligiran at kahandaan. Ito po ang Panahon TV. Ang muli ninyong makakasama at maghahatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong Wednesday morning, July 11, 2018. Ako po si Desiree Zonyo. Matapos ang suspensyon ng klase sa ilang lugar, back to school na muli ang ilan sa atin ngayong araw. Agahan ng alis dahil makikita na ang ating sunrise maya-maya lamang. Sunrise natin along Metro Manila sa ganap na 5:33 AM, habang yung sunset naman natin 6:30 mamayang gabi. At sa puntong ito, para mabigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon, live din natin makakapanaya walang iba kundi si Pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz. Magandang umaga, Lori. Unahin na natin ano ba yung update sa ating binabantayang Bagyong Maria. Saang bansa ba ito sunod na tatahak? Magandang araw din sa iyo, Desiree, at sa lahat pa po ng ating listeners at mga subscribers ho natin. At sa ngayon, headed towards Southeast China, itong si Bagyong Maria, o international name niya ay Maria, this morning ho yan. At naglandfall ito kahapon at around 2:50 in the afternoon sa Miyakojima, Japan. At inaasahan po natin na in the next few hours ay mananatili po ito sa category ng pagiging typhoon, having 160 kilometers per hour near the center na maximum sustained winds at gustiness o yung pagbugso ng hangin umaabot pa sa 195 kilometers per hour. At ang bilis ng takbo nito ay umaabot sa 35 kilometers per hour west-northwest. So medyo mabilis ho yung pagtakbo nitong binabantay nating bagyong si Maria. Lori, sa paglabas ng ating minomonitor na bagyo, sa ngayon meron tayong mga panibagong namataang sama ng panahon. Kabilang dito meron tayong namomonitor na sirkulasyon sa bahagi nitong east nitong ating bansa at pati na rin meron tayong binabantayang low pressure area sa kanlurang parte naman. Ano yung mga update kaugnay nito? Okay, so unahin po natin yung sa western part ho ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay malinaw ho na wala po ito sa loob ng ating PAR of Philippine Area of Responsibility at wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating landmass at papalayo po ito at patuloy na nami-maintain ho nito ang kanyang circulation. Pero yung nasa east of the Philippine Area of Responsibility, sa ngayon yun po yung ating binabantayan dahil posible po ito mag-intensify pa, mabuo bilang isang low pressure area at posible din pumasok ito sa ating area of responsibility in the next 24 to 48 hours. Lori, para maihanda yung ating mga kababayan, ano ba inaasahan natin na magiging lagay ng panahon at pati na rin sitwasyon ng karagatan ngayong araw? Okay, sa ngayon po kasi yung southwest monsoon na yung hanging habagat ay nakakaapekto sa buong bansa. Kahit asahan natin na dito sa Zambales, Bataan area o Bataan province, Cavite, Batangas, maging dito ho sa mga lalawigan ng Mindoro, Palawan at Romblon, makakaranas pa rin ho ng mga monsoon rains, kasama na ho dyan yung Palawan province. Ito pong monsoon rains ay maaari pong magdulot ng moderate to occasionally heavy rains at ito ay maaaring magdulot ng mga flash floods in low-lying areas at mga possible ho na mga landslides. Doon po sa ating mga kababayan na nakatira ho sa malapit sa mountainous areas, patuloy natin silang inaalerto at patuloy po natin silang ina-advise na mag-ingat ho tayo. Samantala dito naman sa Kamaynilaan, nalalabing bahagi pa ng Central Luzon, sa Pangasinan Province, nalalabing bahagi ng Calabarzon, sa Bicol Region, maging dito ho sa Western Visayas, patuloy tayong makakaranas ng occasional rains kasama na ho dyan yung sa Zamboanga Peninsula at ARMM region. At wag ho natin kalimutang magdala ho ng payong sa araw na ito dahil posible pa rin ang mga paminsang-binsang pagbugso ng ulan. Samantala sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay generally fair weather naman o bahagyang maulap hanggang sa maulap for today at posible rin ang mga isolated thunderstorms in the afternoon or evening.
Para naman sa ating mga kababayang mangingisda, sa ngayon, patuloy nating pinapaalala na meron tayong gale warning na nakataas, particularly sa mga baybaying dagat ng Batanes, Pabuyan Group of Islands, at doon ho sa Mindoro Occidental, kabilang na dyan ng Lubang Island, at sa Palawan, kabilang na ho ang Calamian Group of Islands. Kaya't hindi mo na inaalaw ng Coast Guard na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabi kong lugar. Nalaman nga natin na sa ngayon na lumakas pa itong habagat o southwest monsoon at pinaka-apektado ng mga pag-ulang dala nito ang bahagi ng gitna at pati rin katimugang Luzon at yung western section ng Visayas at Mindanao. Umantabay sa mga abiso ng pag-asa para na rin po sa inyong kaligtasan. Live po natin nakapanayam ngayong umaga, walang iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Lori de la Cruz. Maraming salamat sa iyong oras at yung mga paalalang ibinahagi sa amin ngayong umaga. Sa paglabas ng isang bagyo, ilang mga sama ng panahon pa ba ang dapat nating paghandaan ngayong buwan? Narito ang ating July Weather Overview. Tuwing buwan ng Hulyo, mas malakas ang southwest monsoon o hanging habagat. Dahil dito, maging handa sa pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Dapat ding paghandaan ang pag-ulang dala ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone na posible namang pagmulan ng Low Pressure Area o LPA. Ang mga LPA, posibleng lumakas at maging bagyo. 2 hanggang 4 na bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Posible itong lumihis o di kaya maglandfall sa Central o Southern Luzon. Pero kahit tag-ulan, posible pa rin ang monsoon break o paghina ng habagat. Ito ay dahil umiiral ang easterlies o ridge of a high pressure area na kapwa kaugnay ng pangkalahatang maaliwalas na panahon, maliban na lamang sa tsansa ng localized thunderstorms.